Sa simula ng pelikula, makikita ang dalawang baguhang shaman na sina Huarim at Bonghil, sakay ng isang eroplanong patungo sa Los Angeles para makipagkita sa kanilang mayamang kliyente na nagngangalang Park Ji-young. Pagdating nila sa Los Angeles, agad silang nagtungo sa isang ospital upang makilala ang asawa ni Ji-young at ang kanilang bagong silang na anak. Ipinaliwanag ng isang miyembro ng pamilya na mula nang ipanganak ang bata ay wala nang tigil ito sa kaiiyak at kumakalma lamang ito dahil sa mga gamot na ibinibigay ng mga doktor. Ilang beses na rin itong sinuri, pero wala namang nakitang anumang problema sa katawan ng bata. Habang nasa labas ang lahat, lumapit si Huarim sa sanggol at pinagmasdan niya ito ng mabuti. Dito naramdaman niya na may isang kakaibang itim na espiritual na koneksyon na nakadikit sa sanggol. Dahil dito, nagsagawa siya ng isang maikling ritual upang malaman kung saan nagmumula ang kakaibang enerhiya. Doon niya natuklasan na ang enerhiya ay konektado sa iba pang miyembro ng kanilang angkan. Pagkatapos nito, isinakay ng driver sina Huarim at Bonghil papunta sa bahay ng kliyente nila. Pagdating sa bahay, ipinaliwanag ni Ji-young na ang mga panganay na lalaki sa kanilang pamilya ay paulit-ulit na nakakaranas ng isang kakaiba at hindi maipaliwanag na kondisyon. Sa tuwing ipipikit umano ni Ji-young ang kanyang mga mata, nakakarinig siya ng mga sigawan at nakakaramdam ng mga kamay na tila sumasakal sa kanyang leeg. Ganito rin ang sinapit ng kanyang kapatid na kalaunan ay hindi niya nakayanan ang nangyayari at nagpakamatay. Ipinaliwanag naman ni Huarim na nakaramdam siya ng itim na presensya nang makarating sila sa bahay. Pakiramdam niya ay matagal nang namamalagi ito sa buong angkan nila. Matapos siyasatin ni Huarim ang bahay, natukoy niya na ang pinagmumula ng lahat ng kababalaghan ay sa isang galit at hindi matahimik na ninuno nila na matagal nang namayapa mula sa kanyang libingan. Tila sinusubukan ng espiritu nito na makipag-ugnayan sa mga buhay na miyembro ng pamilya, at ito rin ang nagpapahirap sa kondisyon ng kanilang anak. Matapos nito, agad na nagtanong si Ji-young kung ano ang kailangan nilang gawin upang tuluyang matigil ang sumpang ito. Sinabi ni Huarim na kailangan nilang buksan ang libingan ng ninuno nila at ilipat ang kanyang mga labi sa ibang lugar upang tuluyang mapatahimik ang espiritu nito. Pagbalik sa South Korea, nagtungo sina Huarim at Bonghil kay Kim Sang-duk, isang veteranong geomancer kasama ang mortician na si Young-gun, sa isang funeral home upang kunin ang kanilang serbisyo para sa trabaho. Dalubhasa si Sang-duk sa pagbabasa ng enerhiya ng lupa at pagpili ng mga angkop na lugar para sa mga libingan ng mayayamang kliyente. Samantala, si Young-gun naman ang namamahala sa pisikal na paghahanda ng mga bangkay bago ilibing o i-cremate. Ipinaliwanag ni Huarim ang buong sitwasyon, ngunit hindi agad naniwala si Sang-duk sa dalawang baguhang shaman at sa kanilang mga sinasabi dahil inakalang gawa-gawa lamang nila ang kanilang kwento. Pero nang malaman niyang nasa $500 ang magiging bayad, nagbago ang kanyang isip. Pumayag siyang suriin ang lugar, lalo na't kailangan niya ng malaking halaga para sa nalalapit na kasal ng kanyang anak na babae. Kalaunan, nakipagkita si Sang-duk kay Ji-young upang malaman ang higit pang detalye tungkol sa namatay na lolo nito. Tinanong niya ang pangalan ng namatay at ang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanyang buhay. Matapos sagutin ni Ji-young ang mga tanong ni Sang-duk, nagsabi ito ng kakaibang kahilingan. Ito ay ang i-cremate agad ang labi pagkatapos mahukay ang libingan, nang hindi binubuksan ang kabaong. Pumayag si Sang-duk kahit labag sa karaniwang proseso ang kahilingang ito. Pagkatapos, napagtanto ni Sang-duk at Young-gun na tila maraming bagay ang hindi tugma sa kwento ni Ji-young. Ang libingan ay matatagpuan malapit sa hanggang North Korea, isang napakalayo at kakaibang lugar. Sa kabila ng matagal ng karanasan ni Sang-duk, ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klaseng libingan. Lalo siyang naghinala nang malaman niyang isang mayamang tao ang inilibing ng mag-isa sa isang bundok. Dahil dito, naglakbay sina Huarim, Bonghil, Sang-duk, at Young-gun patungo sa liblib na lugar. Habang papalapit sila sa libingan, lalo namang nagiging matarik at mahirap ang daan. Sa bandang huli, nakarating sila sa isang makitid na bangin kung saan nag-iisa roon ang libingan. Sinimulan ni Sang-duk ang kanyang pagsusuri, naglibot siya sa paligid at maingat na pinag-aralan ang kondisyon ng lupa. Kumuha siya ng kaunting lupa, tinikman ito, at agad na inilabas sa kanyang bibig. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi maganda ang lupa. Napansin din niya na walang anumang nakasulat sa puntod. Wala itong pangalan o anumang palatandaan na karaniwang makikita sa libingan ng isang mayamang tao. Nang tanungin niya si Ji-young kung sino ang pumili sa lugar na iyon, ipinaliwanag ni Ji-young na isang monghe na nagngangalang Gizon ang nagrekomenda ng lugar. Ayon sa monghe, mas ligtas ang libingan doon dahil napakalayo at hindi ito madaling matutuklasan ng mga magnanakaw. Hindi naniwala si Sang-duk sa paliwanag na iyon kaya't tumanggi siyang ipagpatuloy pa ang trabaho. Para sa kanya, maaaring may mapanganib na espiritong nakakulong sa loob ng libingan, at kapag binuksan nila ito,
maaari nitong ipahamak ang lahat ng naroroon. Napansin din niya ang mga soroong naglilibot sa paligid at sinabi niyang masamang senyales ang kanilang presensya. Nang araw ding iyon, sa isang kalapit na hotel, muling nilapitan ni Ji-young si Sang-dok, nakiusap siya rito na ituloy ang trabaho dahil nakasalalay dito ang buhay ng kanyang anak. Sinabi ni Sang-dok na hindi basta nagkataon lamang ang pagkakapili sa lugar ng libingan. Para sa kanya, may partikular na dahilan kung bakit doon inilibing ang kanyang lolo. Naniniwala rin siyang may mahalagang impormasyon pang itinatago si Ji-young na ayaw niyang sabihin. Dahil dito, nagmungkahi si Hwa-rim ng solusyon. Iminungkahi niyang magsagawa sila ng isang ritual na tinatawag na Diesel God, isang seremonyang ginagamit upang pigilan o pahinain ang masasamang espiritu habang binubuksan ang isang libingan. Kasama sa ritual ang pagtugtog ng tambol, pag-awit ng mga dasal at orasyon, at pag-aalay ng 5 baboy. Ang ingay ng mga tambol at ang dugo ng mga baboy ay magsisilbing panggulo at panangga laban sa anumang mapaghiganting espiritong maaaring lumabas habang hinuhukay ang libingan. Kahit nag-aalinlangan pa rin, napilitan si Sang-dok na pumayag at ipagpatuloy ang trabaho niya. Nang dumating na ang araw ng paghuhukay sa libingan, napuno ng makapal na hamog ang bundok kaya halos hindi na nila makita ang paligid. Kasabay nito, tila napakalakas ng katahimikan ng lugar, inihanda ni Hwa-rim ang kanyang sarili para sa ritual, nagsuot siya ng tradisyonal na damit at nagdala ng mga ritual na kutsilyo. Samantala, nagsimulang tumugtog ng tambol sina Bonghil at ang kanyang mga kasama, lumapit si Hwa-rim at nagsimula ng gumalaw, habang nagpapatuloy ang ritual, naging mas matalim at kontrolado ang kanyang mga kilos habang unti-unti siyang pumasok sa isang trance. Matapos nito, sinimulan niyang saksakin ang mga baboy habang binibigkas ang iba't ibang orasyon, na sinasabayan ng malakas at mabilis na pagtugtog ng mga tambol. Kasabay nito, nagsimula ng hukayin ng mga manggagawa ang puntod, mabilis at paulit-ulit ang kanilang paghampas sa lupa habang sinusundan ang ritmo ng tambol. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nilang napalitaw ang kabaong at hinila ito palabas ng lupa. Lumapit sina Sang-dok at Yun-gun upang suriin ito. Napansin nilang kakaiba ang materyales na ginamit sa paggawa ng kabaong, pati ang paraan ng pagkakalibing ay salungat sa halos lahat ng karaniwang pamamaraan. Dahil dito, lalong nabahala si Sang-dok, agad niyang ipinag-utos na dalhin ang kabaong sa isang crematorium. Mahigpit din niyang binalaan ang lahat na huwag bubuksan ang kabaong, anuman ang mangyari. Habang naglilinis ang mga manggagawa sa lugar, isa sa mga manggagawa ang hindi sinasadyang tamaan ng isang bagay sa ilalim ng lupa. Nang tingnan niya kung ano iyon, napansin niyang naputol niya ang ulo ng isang maliit na ahas na may mukhang parang tao. Biglang naglabas ng matinis at hindi pangkaraniwang sigaw ang nilalang, at sa isang iglap, nagbago ang buong atmosphere sa lugar. Makalipas lamang ang ilang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, napilitan silang itigil muna ang kanilang trabaho. Pinagmasdan ni Sang-dok ang ulan at lalo siyang nabahala. Ipinaliwanag niya na ang pag-cremate ng isang bangkay habang umuulan ay maaaring makaapekto sa paglalakbay ng espiritu patungo sa kabilang buhay. Dahil dito, napilitan silang ipagpaliban muna ang cremation. Dinala ng grupo ang kabaong sa isang kalapit na funeral home at inilagay muna ito sa cold storage, habang hinihintay na tumigil ang ulan. Samantala, umalis si Sang-dok at nagtungo sa isang kalapit na templo ng Geomancy upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Doon ay nakipagkita siya sa isang matandang monghe upang humingi ng paliwanag tungkol sa walang markang libingan sa bundok. Ipinaliwanag ng monghe na dati nang dinarayo ng mga magnanakaw ang lugar dahil sa mga sabi-sabi na may nakatagong kayamanan doon. Samantala, sa funeral home, narinig ng isang empleyado ang usapan tungkol sa kayamanan ng pamilya Park. Dahil dito, naisip niyang maaaring may mga mahahalagang bagay na inilibing kasama ng bangkay. Palihim siyang pumasok sa storage room habang may dalang crowbar. Pinilit niyang buksan ang takip ng kabaong ng kaunti upang makita kung ano ang nasa loob, ngunit wala siyang nakitang ginto o anumang kayamanan. Sa halip, isang madilim at napakalamig na usok ang dahan-daang lumabas mula sa maliit na siwang ng kabaong. Sa takot, agad na tumakbo palabas ng silid ang lalaki. At sa mismong sandaling iyon, dumating sina Hwa-rim at Bonghil at agad na naramdaman ni Hwa-rim ang presensya ng itim na espiritu, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, bigla siyang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Agad na isinugod ng grupo si Hwa-rim sa ospital at doon napag-alaman nila na may mapanganib na nilalang na nakatakas mula sa loob ng kabaong. Ito ay ang espiritu ng lolo ni Ji-young na malayang kumikilos para sa isang malinaw na layunin, ang hanapin at patayin ang mga kaapu-apuhan ng kanyang angkan. Tumawid ito sa karagatan at tuluyang nakarating sa bahay ng pamilya Park sa Los Angeles. Ang una nitong puntirya ay ang ama ni Ji-young na si Park Jong-sun.
Binuksan ng matanda ang isang bintana at bigla niyang naramdaman ang matinding pagbaba ng temperatura. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng isang lalaking nakatayo sa kanyang likuran. Ilang sandali lang, bigla siyang bumagsak dahil sa cardiac arrest. Hindi nagtagal, pinatay rin ng espiritu ang tiyahin ni Ji-young. Samantala, sa South Korea, nagsimula sina Hwarim at Bong-hil ng isang ritual upang tawagin pabalik ang espiritu. Sinubukan nilang muli itong etali sa dati nitong libingan upang mapigilan ang pag-atake nito, ngunit sa kalagitnaan ng ritual, pansamantalang sinaniban ng espiritu si Bong-hil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, ipinahayag nito ang layunin nitong patayin ang lahat ng kaapu-apuhan ng pamilya. Dahil dito, napagtanto ng grupo na si Ji-young ang susunod nitong target. Noon ay nagpapahinga si Ji-young sa isang marangyang hotel sa Seoul. Dahil dito agad na kumilos si Sang-dok at nagtungo sa kanyang hotel. Pagdating niya roon, nakita niyang nakatayo lamang si Ji-young sa tabi ng bintana. Nakatingin ito sa malayo habang walang emosyon ang mukha at naninigas ang buong katawan. Ilang sandali, bigla siyang nagsalita gamit ang boses ng isang matandang lalaki na tila punong-puno ng galit. Binanggit ng boses ang tungkol sa isang pagtataksil at isang lupang winasak. Sinabi rin nito ang tungkol sa isang fox na pumutol sa baywang ng tigre, na tila may mas malalim na kahulugan na konektado sa mismong lupa. Pagkatapos, naglakad si Ji-young papunta sa refrigerator at desperadong uminom ng maraming tubig. Matapos nito bigla na lamang nangisay ng marahas ang kanyang katawan. Mabilis na napilipit ang kanyang ulo bago tuluyang nanghina ang kanyang katawan at bumagsak hanggang mamatay. Dahil dito, agad na sinabi ni Sang-dok sa isang miyembro ng pamilya na naroon sa silid na kailangang i-cremate kaagad ang bangkay ni Ji-young. Nagbabala rin siya na ang bagong silang na sanggol na lamang ang natitirang target ng espiritu. Sinubukan nilang tawagan ng iba pang miyembro ng pamilya, pero walang sumagot. Upang maiwasan ang mas marami pang pagkamatay, pinahintulutan ng ina ni Ji-young ang cremation. Habang sinusunog ang katawan, biglang naging maayos ang kondisyon ng anak ni Ji-young na nasa ospital. Nagwakas ang walang tigil na pag-iyak ng sanggol na tila nawala na ang sakit na matagal nitong tinataglay. Inakala ng lahat na tapos na ang panganib, pero nanatiling balisa si Sang-dok. Pakiramdam niya ay hindi pa talaga tapos ang lahat. Samantala, si Chong-min, isa sa mga gravedigger na naghukay sa libingan, ay nagsimulang makaramdam ng matinding karamdaman mula nang matapos ang paghuhukay. Nang dinalaw siya ni Sang-dok, nakita niyang labis na itong naghihirap. Ipinaliwanag ni Chong-min na palagi siyang binabangungot at nakakaranas ng mga hallucination na kahit anong gamot ang inumin niya ay hindi ito gumagaling. Naniniwala siyang may kung anong nilalang na patuloy na bumabagabag sa kanya mula pa noong insidente sa libingan. Dahil dito, bumalik si Sang-dok ng mag-isa sa bundok. Naniniwala siyang ang unang kabaong na kanilang nahukay ay hindi ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng kaguluhan, kaya nagsimula siyang maghukay ng mas malalim sa ilalim ng libingan. Habang naguhukay, natuklasan niya ang bangkay ng ahas na may ulo ng tao, ngunit hindi siya tumigil at nagpatuloy pa sa paghuhukay. Maya-maya, tumama ang kanyang pala sa isang matigas na bagay na gawa sa metal. Maingat niyang inalis ang lupa at nakita niya ang gilid ng isa pang kabaong. Dahil dito, tinawagan niya ang iba upang tulungan siya, at sama-sama nilang hinukay ang paligid hanggang tuluyang lumitaw ang buong istruktura. Nang tuluyang mapalitao ito, napagtanto nilang ang ikalawang kabaong ay mas malaki kaysa sa una, at higit sa lahat, hindi ito nakahiga sa lupa. Ito ay nakabaon ng patayo sa ilalim ng lupa, eksaktong nasa ilalim ng dating libingan. Mahigpit itong binalutan ng makapal at kalaw-angin na barbed wire. Nang makita ito ni Sang-dok, agad niyang nakilala ang kakaibang pagkakaayos na ginawa sa istruktura. Isa itong double grave, isang paglilibing na kung saan may isa pang kabaong na nakatago sa ilalim nito. Ang kabaong ng kanilang lolo na nahukay nila ay nagsilbing takip lamang, dahil may mas mapanganib na bagay palang nakatago sa ilalim nito. Samantala, nagsimulang magtipon ang mga fox sa paligid ng lugar at tahimik lamang na nagmamasid. Kahit nag-aalangan si Hwarim, nagpa siya ang grupo na ilabas ang kabaong mula sa lupa. Pagkakaangat nila rito, biglang nagsitakbuhan ang mga fox at tuluyang naglaho sa malayo. Dinala nila ang kabaong sa Geomancy Temple. Naniniwala si Sang-dok na makatutulong ang banal na lugar upang mapigilan ang anumang nilalang na nasa loob nito. Sa loob ng isang bodega, nagsagawa si Hwarim ng ritual para tuluyang masarahan at mapigilan ang paglabas ng kung anuman na nasa kabaong. Ikinalat niya ang malagkit na kanin sa paligid nito at gumamit ng dugo ng hayop upang bumuo ng isang protection. Samantala, nakipag-ugnayan si Sang-dok sa ina ni Ji-young kung may nalalaman siya tungkol sa ikalawang kabaong na nahukay nila. Ngunit kinumpirma nitong wala siyang alam tungkol sa ikalawang kabaong o kung bakit doon mismo pinili ang lugar ng libingan.
Ngunit may isang mahalagang bagay siyang isiniwalat, ang bundok ay dating ginamit bilang isang estratehikong lugar ng militar ng mga Hapones, ang mungheng nagngangalang Gizyuni, na siyang pumili sa lugar ng libingan, ay lumabas na si Murayama Jonji, isang mataas na opisyal na konektado sa imperyo ng Japan. Nagsagawa siya ng itim na ritual, kung saan naglalagay siya ng mga espiritual na pako sa mahahalagang lugar sa buong Korean Peninsula upang pahinain ang enerhiya ng lupain. Napagtanto ni Sangdok na ang patayong kabaong na nahukay ay isa sa mga espiritual na pako na tinutukoy nito. Nakabaon ito sa isang napakahalagang lokasyon na tinatawag na Baywang ng Tigre, ang sentrong bahagi ng daloy ng enerhiya ng buong lupain. Inutusan siya ng ina ni Jiyong na gawin ang lahat ng kinakailangan upang maalis ang bagay na iyon. Nangako rin siyang matutupad ang kanilang napagkasunduang bayad. Nagpa siya ang grupo na sunugin ang kabaong pagsikat ng araw. Ngunit ng gabing iyon, nahirapang makatulog si Bonghil. Paulit-ulit siyang nakakita sa kanyang panaginip ng isang napakalaking nilalang na tila nakatingin lamang sa kanya. Nagising siya at lumabas upang magpahangin. Sa dilim, nakita niya ang nilalang mula sa kanyang panaginip na nasa loob ng kulungan ng mga baboy. Pinatay nito ang monghe at nagsimulang pumatay ng mga alagang hayop. Agad na tumakbo si Bonghil pabalik at binalaan si Hwarim. Sabay silang nagtungo sa bodega at doon nila natuklasang nasira pala ang proteksyong ginawa ni Hwarim at nakabukas na ang kabaong. Dahil dito, mabilis na umalis si Bonghil upang babalaan ang iba. Ngunit nanatili muna si Hwarim sa loob ng bodega. Mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang isang napakalaking nilalang, mahigit 8 talampakan ang taas nito at nakasuot ng sinaunang baluti ng mga sundalong Hapones na puno ng dugo. Dahan-dahan itong lumapit kay Hwarim para atakihin. Ngunit biglang bumalik si Bonghil at humarang sa pagitan nilang dalawa upang protektahan si Hwarim. Subalit pati si Bonghil ay inatake rin ng nilalang. Dahil sa matinding pag-atake, kritikal ang naging kondisyon ni Bonghil. Kasabay nito, nabuksan ng isang madilim na koneksyon na nagbigay daan upang masanibon ng masamang espiritu si Bonghil. Biglang nagliyab ang nilalang at naging tila isang bola ng apoy. Umakyat ito sa himpapawid, umikot sa paligid ng templo, at pagkatapos ay mabilis na lumipad palayo. Kinabukasan, sa ospital, nalaman ng grupo ang lawak ng pinsalang ginawa ng nilalang sa lungsod. Ayon sa mga ulat, maraming tao ang namatay at malawak ang naging pinsala sa iba't ibang lugar. Sinabi naman ng doktor na stable na ang kondisyon ni Bonghil, ngunit nagtamo siya ng malubhang pinsala sa gulugod. Samantala, bumalik si Sangdok sa Geomancy Temple upang muling suriin ang buong sitwasyon. Maingat niyang pinag-aralan ang mga kagamitang naiwan ng mga gravedigger at sinuri ang mga marka at simbolong konektado sa dating libingan. Matapos makakuha ng bagong impormasyon, bumalik si Sangdok patungo sa bundok. Samantala, sa ospital, kumuha si Hwarim ng 2 pang shaman para tulungan siyang mapaalis ang espiritong naiwan sa loob ng katawan ni Bonghil. Sinuri nila ang kanyang kondisyon at napagtanto nilang napakabagsik ang uri ng espiritong nasa katawan ni Bonghil. Kadalasan, pinapatay nito ang sinumang sumusubok na magsagawa ng exorcism. Ngunit sa kabila nito nagpa siya pa rin siyang ipagpatuloy ang ritual alang-alang kay Bonghil. Pagbalik sa lugar ng libingan, sinundan ni Sangdok ang mga palatandaang nakaugnay sa libingan ng lolo ni Jiyong. Sa isang partikular na lugar, nagsimula siyang maghukay at nakatuklas ng isa na namang kakaiba at patay ng nilalang na nakabaon sa ilalim ng lupa na nagtuturo ng mas malalim na misteryo na konektado mismo sa lupa. Pagbalik niya sa grupo, ibinahagi niya ang kanyang mga natuklasan. Ipinaliwanag niyang kahit natanggal na ang unang espiritu, nananatili pa ring mapanganib ang libingan. Ang mas malala pa rito, ang panganib ay maaaring umabot pa sa mga susunod pang henerasyon ng pamilya. Kinabukasan, muli silang bumalik sa bundok. Ipinaliwanag ni Sangdok kung ano talaga ang kanilang kinakaharap. Ayon sa kanya, nagsagawa ang mungheng si Gizon ng isang ritual na tinatawag na Human Iron. Isang mataas na opisyal ng militar ng Japan ang pinatay at pinalitan ng isang isinumpang katana ang kanyang gulugod. Dahil dito, ang katawan ng sundalo ay naging parang sisidlan para sa naturang sandata. Ang nilalang na kinakaharap nila ngayon ay isang pagsasanib ng bangkay at espada, isang nilalang na may sariling layunin at nakatali sa mismong lupa. Naghanda si Hwarim para sa direktang pakikipaglaban at ipinaliwanag ang kanilang plano. Siya ang magsisilbing bitag upang mailayo ang nilalang. Samantala, napagdesisyonan ni Sangdok at Yunggan na hanapin ang nakabaong bakal na pako na pinagmumulan ng kapangyarihan nito. Kapag natanggal nila iyon, kailangan nilang linisin ito gamit ang dugo ng kabayo upang tuluyang pahinain ang nilalang. Pagsapit ng hating gabi, sinimulan nila ang kanilang plano. Lumayo si Hwarim mula sa libingan. Samantala, nagtungo sina Sangdok at Yunggan sa mismong lugar ng libingan at naghanda ng maghukay. Sa ospital,
Patuloy naman ang ibang shaman sa pagsasagawa ng ritual para kay Bonghil habang pinipigilan ng espiritong nasa loob ng kanyang katawan. Eksaktong hating gabi nang lumabas ang nilalang mula sa lupa, saglit itong nakatayo nang hindi gumagalaw habang nakaharap sa hilaga. Pagkatapos, nagsimula itong maglakad, sinusundan ng isang landas na sadyang ginawa upang mailayo ito sa libingan. Ginamit ito ni Sangdok at Yunggan ang pagkakataong iyon upang magsimulang maghukay, samantala, umakyat si Huarim sa isang puno at sinimulan ang susunod na bahagi ng plano. Nagpanggap siyang isang tagapagbantay na espiritu at hinarap ang nilalang. Sinabi niya rito na tapos na ang digmaan at inutusan itong umalis, ngunit iba ang sagot ng nilalang. Sinabi nitong para sa kanya, hindi pa tapos ang digmaan. Ipinakilala nito ang sarili bilang isang sundalong hindi kailanman sumusuko sa laban. Ipinaliwanag nitong hindi nito maaaring iwan ang kinalalagyan nito dahil nakatali ito sa tungkuling protektahan ng bundok. Maingat nitong pinagmasdan si Huarim at napagtanto nitong isa lamang siyang tao, ngunit bago pa nito atakihin si Huarim, biglang may isa pang presensyang namagitan. Ito ang espiritu ng lola ni Huarim. Dahil sa biglaang distraksyon, nagkaroon ng pagkakataon si Huarim na makatakas. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa grupo, nasalubong siya ni Yungan at sinabi nitong hindi nila nakita ang bakal na pako. Sa mismong sandaling iyon, nagbagong anyo ang nilalang at naging apoy bago mabilis na lumipad pabalik sa libingan. Dahil dito, agad silang bumalik sa lugar nang mapagtanto nilang naroon pa rin si Sangdok sa libingan. Pagdating nila, huli na ang lahat, inatake na ng nilalang si Sangdok. Nakatayo ito sa ibabaw niya at inutusan siyang sumuko o ialay ang kanyang atay. Pagkatapos, ipinasok nito ang kanyang kamay sa katawan ni Sangdok at sinimulang abutin ang kanyang mga laman loob. Subalit bago pa nito matapos ang ginagawa, biglang binuhusan ni Yunggan ng dugo ng kabayo ang nilalang, napaatras ang nilalang at naglabas ng matinis at nakakakilabot na sigaw bago muling bumulusok sa lupa, ngunit sandali lamang ang kanilang ginhawa. Muling lumitaw ang nilalang at sinunggaban sa leeg sina Huarim at Yunggan, saka sila parehong itinaas mula sa lupa. Samantala, si Sangdok na nanghihina at duguan ay napatingin sa lupang nasa ilalim niya, napansin niyang ang kanyang dugo ay tumutulo sa lupa at sinisip-sip nito. Doon niya naunawaan kung ano ang kulang, kailangan ng lupa ng dugo mula sa isang buhay na tao upang malabanan ang isinumpang bagay na nakabaon doon. Napatingin siya sa isang mabigat na kahoy na pananda ng libingan na nasa malapit. Gamit ang natitira niyang lakas, hinawakan niya ito at buong puwersang itinusok sa katawan ng nilalang. Napilipit at nangisay ang nilalang habang patuloy itong hinahampas ni Sangdok. Unti-unti niya itong itinutulak pabalik sa lupa, lalo niyang idiniin ang kahoy, gamit ang bigat ng kanyang katawan at ang huling natitira niyang lakas. Sa huli, tuluyang bumagsak ang nilalang at naging abo. Agad na tumakbo sina Huarim at Yunggan papunta kay Sangdok, bumagsak siya malapit sa libingan at malubha ang kanyang mga sugat. Agad nila siyang isinugod sa ospital kung saan sinimulan siyang gamutin ng mga doktor. Samantala, unti-unting naging stable ang kondisyon ni Bonghil, nawala na ang espiritong nasa loob ng kanyang katawan at nagsimula nang bumalik sa normal ang kanyang katawan. Sa mga sumunod na linggo, dahan-daang gumaling sina Sangdok at Bonghil. Nakaligtas din ang bagong silang na anak ni Jiyong at tuluyan nang nakalaya mula sa madilim na espiritong matagal na bumabagabag sa kanya. Sa huling bahagi ng pelikula, ipinakita ang kasal ng anak na babae ni Sangdok. Tinipon niya ang buong grupo para sa isang litrato, magkakasama silang nakatayo kasama ang kanyang pamilya. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, sa wakas ay tuluyan nang nasira ang sumpa, ngunit ang misteryo tungkol sa sinaunang libingan ay nag-iwan ng isang marka sa kanilang buhay na hinding-hindi nila makakalimutan.